Mayong gabi sa tanan. Challenge alang sa mga safety, bisan sa mga pare. Di ba? Sa social media, bato kayo ngayong simbahan, mo'y ginapromote ninyo kay mo'y paagi sa kaluwasan. Sa Lucas 23, sa Kristo gilansang sa cross, adunay duha ka kawatan sa iyang side by side. Gani gipangalan na ninyo si Istas ug si Dimas. Bisan wala ni pangan sa Bible atro nakaila mo ana. Karon, amo sa nagsige bugal-bugal. Amo sa pod nagpakimaloy ingon siya, Lord, remember me when thou comest into thy paradise, or into thy kingdom. Kung sa ingon ni Kristo, today thou shalt be with me in paradise. Ang pangutana mao ni, ning sulod ba siya og simbahan? Ning tuman ba siya og napulo ka sugo? Nagpaampo ba siya? Or nagpapangaji ba siya? Or nagtuman siya sa sakramento? Or unsa ba? Di ba? Karon, kung makaluwas pa inyong simbahan, nganong giuban man to ni Kristo sa iyang paraiso o sa iyang kingdom, nga wala mo tuming sulod og simbahan? Ala, tubaga ko no. Usa ka nakadakong ilad ug bakak ang paghatag ug comparison sa tuang higala nga pastoy sa kini nga tuang gitagaan og reaksyon nga sa video karon. Ngano man tungod kay ang comparison nga iyang gihatag, ang tawo nga naa sa ang sa kamatayon ug ang tawo nga naapay kahigayunan nga magbuhat, mosunod ug motuo sa pagtulun-an sa atong Ginoong Jesucristo. Kanang kang Dimas, actually, yes, tinuod na, nahibalo ang simbahang Katolika sa pangalan sa duha ka kawatan. Ngano man, kaya ang simbahang Katolika manggod gitukod ni Kristo. Unya, pinaagi sa pagpadayag sa Ginoo o sa mga gitudlo sa mga apostol, sa unang mga panahon, sa unang siglo, particularly, nga diin na ang simbahang Katolika, ang simbahang gitukod sa Ginoong Jesucristo. Kaila siya sa mga tao nga naa siyang palibot. Ilabi na, kaptong na ay mga koneksyon sa history ni ining maong simbahana. Kamutoy, di man no kaila kay ang inyong pundok manggod iboto lang sa after 16th century, after kang Martin Luther. So buti pasabot, bisan pa og magngalan-ngalan mo, dili na matrace sa kasaysayan sa hinungdan nga ningboto lang man mo o sa gitawag og unang siglo. Kung makapangalan mo sa insakto, igo lang pumanangopya sa simbahang Katolika. Okay, balik ta sa isyu. Ang isyu, ingon pa niya nga di na kinahanglan ang simbahan, di na kinahanglan ang mga sakramento, di na kinahanglan nga mabuhat kag tawag ining maayo. Kaya ang kawatan gani, nahitabo gani nga giluwa siya bisan pagwa sa nisod og simbahan. It is a fallacy of incorrect analogy or incorrect comparison. Nganong incorrect comparison man, tungod sa hinungdan, number one, naana siya sa ang sa kamatayon. Wala siya higayunan pang musod pagsimbahan or mudawat og mga sakramento. Pero naa dito ang act of faith. Ngano man tungod kay iyang giprofess sa atubangan ni Kristo mismo ang iyang pagtuo. O nya naa confirmation kang Kristo nga gidawat ang iyang pagtuo. Balik ta sa inyo. Naaba mo sa ang kamatayon toy? Nga para maingon mo nga no need na ang tawag ini nga pagsulod sa simbahan o pagbuhat og maayo. Ikaduha. So buti pasabot di ay nga dili ay importante ang pagsulod pod sa inyong sekta. Kung ingon ana nga atong argumento, anong kinahanglan anong mga di pa man mga Katoliko nga okay na lang man di mo tuol lang ko kang Kristo isipos nga maluwas-luwas nako. Sa may purpose nga nang musulod mi sa inyong simbahan o musulod ang mga Katoliko diya sa inyong simbahan o sekta. So buti pasabot ang inyong argumento nagkapingki-pingki, nagkasungag. Tungod sa hinungdan nga dili ninyo mabarugan ang tama nga argumento concerning sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. So again, ang sitwasyon ni Dimas kadtong naa sa krus, naa na siya sa ang sa kamatayon. Naa na siya sa ang o bingit ng kamatayan o kung baga. Pero katong mga tao nga wala sa bingit ng kamatayan o sa ang sa kamatayon, sa mahitabo, tanawan ng mga apostol, nagpasakop man sila simbahan. Kaya sumala pa ni San Pablo, ang simbahan mao ang haligig patukuran sa tanang kamaturan, and at the same time, si Kristo mismo ang manluluwas ni ining maong simbahan. Kung dili ko mapasakop ni ining maong simbahan, kaysa may muluwas na ko. Kaysa may muluwas na mo. Ngano, tungod sa hinungdan nga, ang founder sa iglesia, mao to ang responsabling manluluwas sa iglesia. Kamo kay inyong founder, Amerikano man, so ang inyong founder po, Amerikano sab, na malihayag sa kong ulo. Ang inyong founder is mao sabing inyong manluluwas. So madisgrasya gyud ang inyong tawag ining kalag. Number two, ang mga apostol na naapa sila higayon sa pagtudlo, pagsunod sa kabubuton sa Ginoong Dios. Naapa sila tawag ining kahigayunan nga makatudlo, makatuman, makadawat sa gitawag og mga sakramento, nagkinabuhi sulod sa simbahan ni Kristo. Nagkinabuhi sulod sa mistikong lawas ni Kristo. Ang kanang San Pablo, Colossians chapter 1 verse 18. So nga nasulod pa man sila, aron sila maimpas.
Nung sila luwas naman sila daan. Yung San Pablo gani, diha sa 1 Corinto, nga kinahanglan makigbugno kita uban sa lumba aron magkampot nato ang ganti. Buti pasabot nga sa ilang pagsulod naningkamot sila aron mahingpit sila or makuha nila ang kaluwasan perfectly and by way of sanctification their souls. So mao na to ya. So buti pasabot kung maingon mga okay na luwas na bisag pag di mo susimban binutbot na kung yun na naman yung punto ay no pang-recruit. Ayaw na pangagdi mga Katoliko. Ingnan lang mga tao ninyo dihat lang mo sa inyong balay. Paghimo mo tawag anang inyo ang pagtuon na lang. Ayaw mo ato sa mga simbahan. Kumbaga, kung dili ingon ana ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga naman kay ang mga Katoliko karong panahon na wala man sa ang kamatayon mo unang naapek kay gayon na responsibility to be a part of the church founded by Christ. So, wala na, di ba? Sundon ang mga sakramento, kaya according sa balang kasulatan, pinaagi ni ini, maatong madawat ang atong Ginoong Kristo. For example, bunyag, masulob si Kristo. For example, kanang Santa Misa o Santa Eucharistia, atong gikaon ang atong Ginoong Kristo. Kasi sumalapan niya ang mukaon sa kung unod, may kinabuhing walay katapusan. So, ingon ana, kung di ka mabuhat ana, nyawata sa ang sa kamatayon, di na ito nabuhaton, subay sa gitulo sa atong Ginoong Kristo. Ang may tabuan na, may impirno ka. Una ang star sa yawa, imuon ang kaluwasan sa iyon, dili ay lisod bang gani giluwas ni Kristo ang kalibutan. How much more sa kita nga tawag ini mo angkon ng kaluwasan, lisod pod. Dili sa ang pagsunod niya, ingon pa niya magpasan ka sa imong kaugalingong krus. So dili sa yun. Okay? So man dita pailad ining atong mga higala nga mga dili Katoliko. Tungod sa hinungdan nga ngita gyud sa lag pagtudlo nga dili mao ang gitudlo sa tuang Ginoong Kristo. Kung mailad ta, impirno gini nga itong kalag. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Ano pa sa side? Usa sa mga ilhanan sa matubod nga iglesia kini gitawag nga universal. Unya ka universal, ila po ning gihimo nga Catholic at truth mga igsoon. Ni uyot na ni ana. Pero ang ilang libro, nama sa libro ani, kini gitawag Apostle Creed. Apostle Creed, ingon direksyon. In the Bible, we cannot find exact word Catholic as referring to the church. Dili di ay ilhanan ang Katoliko na pulong sa tinuod nga iglesia o sa church. Bakit na makisunan? Ang amahan sa bakak mao ang yawa. Kung tag amahan sa bakak mao ang yawa, kana nagahatag og pahimugat mga sir ug mga ma'am na instead of imong isulti ang tibuok kamatuoran, imong isulti ang kabakakan. For example, unsa man ng kabakakan, kana bang magsulti kag mga butang ba nga imong kuha-kuhaan ba? Nga dili bitaw mao ang tuyo sa maong gitawag writer, ilabi na sa gikutlo nimong tawag ini nga libro. Kini nga tong higala nga defensor sa Seventh-day Adventist, first point mura sa galibog sa iyahang tawag ining stand. Nga naman una, iyang gisaway ang word Catholic. Ikaduha, sumalapan niya pag may dog Catholic daw kuno is tawag ining universal, ingon niya half truth. Nya pag abot sa tumoy, ingon na pud siya nga
kining uyon man taana. So, buti pasabot, mismo ang argumentador, mismo ang debater sa Seventh-day Adventist, wala masayod or kung sa pa maggalibog siya sa termino nga iyahang gibarugan na kung nisupak siya pag abot sa tuloy ni uyon po sa balik. Di ba? Kung half-truth gani, di mo na pwedeng uyon, kay half-truth good. Na ay part din ha, nga wala gisulti o wala gitugan. So, kauban na sa gitawag og baka. So, ang word Catholic sa English Universal, kay ang etymology manggod ana sa word niya Catholic, from kata and holos. Buti pasabot, kata, holos, kata means throughout, holos means whole, throughout the whole. Or sa simple English term, gitawag na siya og universal. So, kung mingon ta nga, Katolikos, kataholos, dili ingon nga himo atong universal, kay mo og na ang iyang meaning, universal. And mo man ang katuyuan na Ginoong Jesucristo. Mga sir o mga ma'am, o apiling atong higala nga defensor sa Seventh-day Adventist. Ang katuyuan na Ginoong Jesucristo, ang iyang iglesia, ipalukop sa tibuok kalibutan. And at the same time, bilang kas tibuok kalibutan, kung dili sa tanang panahon, kay ang iyang tumong o kinguha, mauman ang salvation. So, buti pasabot, ang word na Catholic to universal sa English, dili na siya half-truth. Whole truth na. Kinatibuk ang kamatuuran na. Ang gihimo lang sa obispo sa simbahang Katolika nga si San Ignacio, gihimuan na niyang termino para paghatag og pahimugat sa iglesyang gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo. And remember, Saint Ignatius, estudyante siya ni San Juan. Asa niya kung tuhan? Kining nagpailalang nga kuno sinugo sa Dios after 1863 or kining mismong sinugo gid mismo, estudyante gid mismo sa mga apostol. Mas matuo ko sa mga apostol kontra ining mga but-buton. Tawag ining sektang gipangtukod lang og kano. Another one, gikutlo niya ang Apostles' Creed nga libro. Nagkabuli-buli pa siya og pronounce niya, gikurhian siya sa iyang kauban. Kay first nga litok niya Apostles' Creed. Apostle Creed daw, pero ang libro mao ni Apostles' Creed. Gibasa niya ang page 146. Ang gingon dinhi, in the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Gihimo niyang period. Naapay continuation ang gisulti sa writer. O sa may continuation, kama maguni, dili maguni period. Kama, but only the fact that the church is not identified with one country but embraces all nations on earth. Mauni nakapahimong Katoliko. Nga naman throughout the whole God. O bito, gikot din ang Galatians chapter 3, verse 28. Sumala pa ni San Pablo, there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you all one in Christ Jesus. Galatians chapter 3, verse 28. Mo bito, pag abot sa ubos, Saint Ignatius of Antioch was the first person to use the term Catholic Church in the letter to the Christians of Smyrna. Remember, early 2nd century ni. When he wrote, wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. So, buti pasabot, first point sa pagkutlo niya sa libro, nag-present siya og half-truth. Mani karong half-truth. Nga pagpamutbot, pagpamakat, nga naman, kiwa man niya gitiwas, og basa, nga tawag ining letra por letra, or kining maingon ta ba nga explicit presentation concerning the title or the name of the church, ingon pa din we cannot find the exact word, explicit. Exact word. Pero, na ay justification. I-justify niya, but only the fact that the church is not identified with one country, but embraces all nations on earth. So, makita nato nga, nagbinutbot ni nga itong higala nga, tawag ining member sa Seventh-day Adventist. So, mingon siya nga, bakit daw kuno ang paggamit sa word Catholic as a sign or symbol o timaan sa iglesyang gitukod ni Kristo. Ay, dibatihan niyo San Pablo. Dibatihan niyo si Kristo. Nga naman kay ang word throughout the whole, nga sa Griego, kata and holos, sa Griego, katolikos, nga karon sa term na to, universal, katuyuan na ni Kristo. Nga kanang maong iglesia ipalukop sa tibuok kalibutan o ipalukop sa tanang panahon. Nga naman on si purpose, salvation, kaluwasan. Asa magsugod sa Jerusalem.
hangtod sa tibuok kalibutan. San Lucas Kapitulo 24 versikulo 47, dili magsugod sa Amerika. Sama ining sektang gipasakupan sa atong higalang defensor sa Seventh-day Adventist. Amerika man ang sugod, dili na Jerusalem. Nya nag-exist lang ni atong 1863 dili sa tuig 33. So makita nato nga nag-quote og libro sa simbahang Katolika nya pagkahuman gisurambaw pagsabot. Number 1 na commit niya, fallacy of suppressing the facts. Nga naman kay wa man niya tiwasag basa. Number 2, nakakommit siya og fallacy of argumentum ad verecundium. Nga naman dili man siyang otoridad nga mo interpret sa atong libro aron maghatag sa konklusyon nga dili kuno tawag ining symbol or timaan sa Iglesia ng Gitukod ni Kristo ang term Catholic. Nakabasa lang gani siya nga we cannot find the exact word. Mingon din siya nga dili na timaan, wrong. Ay justification ang sumpay. And lastly, kung barugan yun nila nga kumo kay dili mabasa letra por letra sa Biblia o kanang word nga exact word, dili na mao ang tawag ining timaan sa Iglesia ng Gitukod ni Kristo. Ang question anong gigamit man nila ang word na Seventh-day Adventist? Dili lang kay gigamit nila as symbol o timaan, kung dili ilahan yung gihimong title. Asa man na nakasulat sa Biblia ng Seventh-day Adventist? Imbento naman ng mga Amerikano. O, di ba? Imbento mga Amerikano tungod kay kanang inyong sekta sulpot lang gikan sa Amerika. Ngon sila ang Katoliko, sulpot gikan sa Roma. Basahan ninyo ang kasaysayan. Kung nisulpot bagikan sa Roma. Nya, ang problema ana sa dihang niabot sa gitawag og sa Roma, asa na sigikan? Ang problema mo gud mga tawa na instead of mubasa history, sige himuan ng ilang story. Di ba? Tinumo-tumo nga tawag anong sugilan or istorya. So man magbantay ta kay ang mga mangigilad karon di na magdagbitin. Magdana nagbiblia. Okay? Ning butag. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.